Mula sa araw na to, lahat ng pasabong namin, ban ka na, hindi ka namin kailangan dito. Naku po, ito na nga. Marami ang nagulat nang lumabas ang balitang nagalit si Atong Ang, na kilala bilang isa sa mga malalaking pangalan pagdating sa Esabong. Maraming haka-haka kung bakit, pero teka lang, hindi lang ito simpleng tampo o away negosyo. May malalim at seryosong dahilan kung bakit nag-init ang ulo niya at yun ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Akala ng iba, laro lang ang sabong, tipong pustahan lang kung sinong manok ang mananalo tapos uwian na. Pero nung nagsimula na ang Esabong, lalo na nung panahon ng pandemya, nag-iba ang lahat. Dahil halos lahat ay nasa bahay lang, pati sugal na dala na rin online. Diyan na sumikat ang Esabong. Imagine mo, pwede ka nang tumaya kahit nakahiga ka lang. At ang nakakalula, umabot daw ng bilyon ang kinikita nito kada araw. Oo, bilyon, hindi milyon. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit pumasok na rin dito ang mga taong may masasamang balak. Habang lumalaki ang kita, lumalalim din ang problema. Kasi imbes na patas ang laro, may mga nagsimula ng mandaya. Ayon sa mga lumabas na usap-usapan, may 5 uri raw ng pandaraya na talagang ikinagalit ng sindikato. Ang mas malala pa, may mga sabongero at insiders daw na nakikipagsabuatan pa para ayusin ang resulta ng laban. Ibig sabihin, may mga laban na scripted na pala. Minsan daw, palihim nilang pinapalitan ang manok bago magsimula ang sabong. May pagkakataon din na nilalagyan ng gamot ang manok para humina o kaya lumakas, depende kung sino ang gustong manalo. At hindi lang dyan nagtatapos. May mga gumagamit pa raw ng fake accounts para tumaya ng mas marami at may mga hacker na pumapasok sa sistema. May mga insider pa na nagbibigay ng tips kung sino ang mananalo para masigurong may panalo ang kampo nila. Kapag nalaman ng sindikato na niloloko sila, hindi lang ban o suspension ang kapalit. May mga naglalaho raw bigla at may mga natatakot magsalita. May isang kwento pa nga na sinabihan daw ang isang tao na, "Pag hindi mo inamin, papatayin ka na." Nakakakilabot isipin na sa isang online na laro, ganito na pala kabigat ang kapalit. Kaya naman, hindi na napigilan ni Atong Ang galit niya. Sa sobrang laki ng kinikita sa Esabong, hindi na lang basta simpleng negosyo ito para sa kanya. Isa na itong sistema na gusto niyang panatilihing maayos at walang dayaan. Pero dahil sa dayaan, panloloko at pagpasok ng mga sindikato, nagkaroon ng gulo na hindi na niya pwedeng palampasin. Ang mga nanloloko, hindi lang siya ang nilalagay sa alanganin, kundi pati na rin ang buong operasyon. Imagine mo to, may mga handler daw na may senyasan kung sino ang manok na dapat manalo. Kapag alam mo na kung sino ang mananalo, aba, edi siguradong panalo ka rin sa pustahan. Hindi na swerte ang labanan diyan kundi sa buwatan. May pagkakataon pa na mismong referee o staff na ng sabungan ay kasabwat din. Sila raw ang nag-a-adjust ng rules, minsan binabago ang score o di kaya nilalabas ang maling resulta para masiguradong panalo yung VIP o yung kampo ng sindikato. Sa madaling salita, kung hindi ka kasali sa loob, malabo ka talagang manalo. At hindi lang yan. Isa pa raw sa mga pinakaginagamit na teknik ay ang pagpupurga sa manok bago ang laban. Para sa mga hindi pamilyar, ang purga ay pampalabas ng dumi. Pero kung gagawin mo ito bago ang laban, syempre manghihina ang manok. Tinatawag nila itong chope, yung parang lutang at madaling matalo. Meron pa raw mga handler na sinasadya pa talagang paliguan at i-blower ang manok bago isalang. Ayan tuloy, antukin at parang tinamad na lumaban pagdating ng sabungan. Minsan naman ang ayos ng tari ang binabago. Alam mo yung matulis na bakal na nakakabit sa paa ng manok? Pinapalitan daw ito ng mapurol o nililihis ang kabit. Hindi agad napapansin kasi ang tinitingnan lang ng referee ay kung matalas ito, hindi ang tamang ayos o anggulo. Kaya kahit malakas ang manok, walang silbi kung mali ang tari. Pero hindi lang sa mismong laban nangyayari ang dayaan. Pati sa sistema ng pustahan mismo, may sabwatan na rin. May mga insider na nagbibigay ng sure win tips sa mga kaibigan nila o sa mga kasabwat nila sa labas. May mga staff daw na nagbibigay ng impormasyon kung aling manok ang malakas o kung may bigla ang pagbabago sa laban.
Minsan daw, scripted na talaga ang resulta bago pa magsimula. Kaya yung iba, tumataya ng malaki at laging panalo. Kawawa naman yung mga normal na bettor na umaasa lang sa swerte. Dahil online na ang sabong, mas madali raw ang lokohan. May mga sabongkero na gumagamit ng fake accounts, gamit ang iba't ibang pangalan, nakakaulit sila ng sign-up bonus, nakakapanalo ng paulit-ulit at nakaka-cash out ng hindi nahuhuli. May iba pa na may access daw sa betting system mismo. Kaya nilang baguhin ang odds, i-delay ang taya at ayusin ang lahat para siguradong panalo ang kampo nila. Meron pang mas malala, mga hacker na sumisingit sa mismong sistema. May pagkakataon daw na nahahack ang buong website ng isabong para mapabora ng isang grupo. May mga ghost bets din, yung parang may tumaya pero hindi naman totoong tao. Script lang pala para lumaki ang pot money at mahikayat ang mas maraming tao na sumali. At sa bandang dulo, may sabonghero pa raw na kapag natalo ay ayaw magbayad o kaya may kasabwat sa loob na nagbabawas na agad ng premyo bago pa maibigay sa nanalo. Talagang kahit saan mo tingnan, may daya. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit sumabog ang galit ni Atong Ang. Hindi lang kasi negosyo ang niloloko, kundi buong sistema. At kung akala mo dun na natatapos ang kalokohan sa isabong, meron pang mas grabe. May mga pagkakataon daw na buong laban pala stage na. Ibig sabihin lahat ng tao sa loob ng sabungan, pati staff, kasabwat na. Scripted ang lahat, alam na kung sino ang mananalo, at ang layunin lang ay dayain ang mga totoong tumataya. Kawawa siyempre ang mga bettorers na todo tiwala sa sistema. Minsan kahit manalo ka, hindi mo pa rin agad makukuha ang premyo mo. Yung iba, hindi binabayaran ng buo. Yung iba naman, kailangan pang dumaan sa napakahabang proseso o kaya hindi na lang talaga pinapa-cash out. Lahat ng ito ginagawa para lang manatili ang pera sa kamay ng sindikato. Isipin mo na lang, pinaghirapan mong pustahan tapos pag nanalo ka, ikaw pa ang mahihirapan. Pero ito ang mas nakakagulat sa lahat. Alam mo ba na pati live video feed ng sabong ninanakaw na rin? O may mga grupo o sabonghero raw na kinokopya ang live stream mula sa original na site. Tapos ina-upload nila ito sa sarili nilang website o social media page. Ang masama, pinapalabas pa nila na official ang laban. Kaya pag nagka-downtime ang tunay na site, sasabihin nila, "Dito muna kayo tumaya, down ang original." Pero ang totoo, replay lang pala yon o pirated video. Ang ending, lahat ng taya sa kanila lang napupunta. May pagkakataon pa na may mga fake admin na sumisingit sa group chat. Magpapanggap sila na part ng official page at mag-a-announce na may maintenance daw. Tapos yayayain ka sa link nila na peking site. Maraming bettorers ang naloloko. Akala nila legit pa rin yung laban, pero replay lang pala at hindi na konektado sa tunay na pustahan. Ang bawat taya mo hindi na pupunta sa sabungan kundi diretso sa bulsa ng mga scammer. Pero hindi lang pera ang nawawala sa ganitong gawain. Buhay din ng tao ang pwedeng masira. Kapag nalaman ng sindikato na may nagnakaw ng video, gumawa ng fake account o nag-leak ng impormasyon, hindi lang basta ban ang katapat. May mga insidente rin na mismong pulis na ang kumukuha sa sabongero at ang masama, may ilan na ang hindi na muling nakikita. Yung content piracy na yan, hindi lang yan simpleng copyright issue dahil mas malalim pa ang epekto niyan. Nawawalan ng kita ang sindikato, pero mas masaklap, nadadamay ang buong industriya ng isabong. Ang tiwala ng tao nawawala, ang reputasyon nasisira. Kaya kung may nahuling nanloloko sa sistema, asahan mong mabigat na parusa ang kapalit. Hindi na talaga ito basta simpleng sugal lang. Para na itong totoong kwento na parang pelikula na hindi mo alam kung sino ang kakampi at sino ang kalaban. Pero ang malinaw sa mundo ng isabong ay hindi lang pera ang nakataya kundi pati buhay, dangal at pangalan ng mga taong sangkot dito. Sa dami ng nangyaring dayaan, scam at mga misteryosong pagkawala, hindi na nakakagulat kung bakit unti-unting nawalan ng tiwala ang tao sa isabong. Sa halip na libangan, nauwi pa ito sa takutan at kalituhan. Kung ang dating simpleng taya ay may kasamang panganib, sulit pa ba itong pasukin? Sa panahon ngayon, mas importante pa ring maging mapanuri at huwag basta-basta magtiwala. Ikaw, naranasan mo na rin bang maloko sa isang online na sistema o laro? O may kilala kang muntik ng masangkot?
Ikwento mo naman sa comments. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.